Kagipitan, itutok ang broadcast sa Pilipinas ngayon din. Biglang pinutol ng pambansang broadcaster ng Britanya, BBC, ang kanilang programa upang mag-ere ng isang espesyal na ulat tungkol sa Pilipinas at ang kagulat-gulat na dahilan sa likod nito. Sitwasyon ay kritikal, itutok ang kamera sa Pilipinas. Sa isang live broadcast ng BBC sa United Kingdom, isang karaniwang kalmadong news anchor ang biglang sumigaw nito. Ito ay isang pangyayaring hinding-hindi inaasahan sa isang normal na pagbabalita. Ano kaya ang dahilan kung bakit naging ganito ka-emosyonal ang anchor? Ang ipinapakita sa kamera ay isang kamanghamanghang tanawin na hinding-hindi makikita sa Britanya. Sabay-sabay nating tunghayan ang totoong imahe ng Pilipinas na nakunan ng kamera. Isang balita tungkol sa pagkakapili sa Pilipinas bilang pinakakaakit-akit na bansa sa buong mundo ang naging headline sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang karangalang ito ay isang pagkilala sa maraming aspeto ng Pilipinas tulad ng turismo, teknolohiya at lalo na sa kabutihang loob ng mga mamamayan nito. Ang balitang ito ay iniulat ng media mula sa iba't ibang bansa at partikular na nagsagawa ng malawakang special feature ang pampublikong broadcaster ng Britanya, ang BBC. Isa sa mga kilalang anchor ng BBC, si Jose Joey Reyes, ay labis na naantig sa ulat na ito. Habang nag-uulat, hindi napigilan ni Joey na bumulalas. Kailangan kong makapunta doon. Ang kanyang mga salita ay walang pag-aalinlangang nagpakita ng kanyang matinding pagnanais na may kasamang dalisay na pananabik tulad ng isang bata na naghahanda para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal, tinupad ni Joey ang kanyang sinabi. Para sa kanya, ang Pilipinas ay hindi lamang isang paksa ng balita, kundi isang lugar na kailangan niyang personal na makita at maranasan. Matapos magdesisyon, agad niyang tinipon ang kanyang staff at sinimulan ang paghahanda para sa isang panayam. Pagkatapos ng mahabang oras ng biyahe mula sa Britanya, sa wakas ay tumuntong na si Joey sa lupain ng Pilipinas. Pagdating sa Maynila, agad na nagsagawa ng live broadcast si Joey at ang kanyang team tungkol sa mga pasyalan sa syudad. Binisita nila ang makasaysayang pader ng Intramuros, ang modernong skyline ng Bonifacio Global City, BGC, at ang dinadayong simbahan ng Quiapo, mga kilalang destinasyon ng turista. Saan man sila magpunta, ramdam ang sigla at dami ng tao, kapwa turista at lokal na residente. Ngunit, ang masaya at maaliwalas na kapaligiran ay biglang pinutol ng isang malakas na buhos ng ulan. Napilitan si Joey na pansamantalang ibalik ang broadcast sa studio. Dahil walang sinuman sa kanila ang may dalang payong, nagmamadali silang sumilong sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Habang naghihintay silang tumila ang ulan, isang estudyante sa elementarya ang pumasok sa istasyon gamit ang kanyang beep card. Ang bata, na may dalang backpack, ay tila hindi natitinag sa malakas na ulan. Naagaw niya ang atensyon ni Joey. Dumiretso ang estudyante sa isang lagayan ng mga payong at mula sa hanay ng mga payong, walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang sarili niyang payong. Pagkatapos ay binuksan niya ito at muling lumabas sa ulan. Ang sunod-sunod na kilos na ito ay napakanatural na tila bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain na nag-iwan kay Joey na tulala. Ang ikinagulat ni Joey ay hindi lamang ang kilos ng bata, kundi ang mismong katotohanan na mayroong isang lagayan ng mga payong sa istasyon kung saan basta na lamang iniiwan ang mga ito. Ang mas nakakamangha ay kung paanong ang bawat isa ay tumpak na nakikilala ang sarili nilang payong at walang kumukuha ng gamit ng iba. Para kay Joey, ito ay isang tanawin na imposibleng makita sa kanyang sariling bansa, ang Britanya. Pumasok sa isip ni Joey ang itsura ng mga istasyon ng tren o pampublikong lugar sa Britanya. Ano kaya ang mangyayari kung iiwan din doon ang mga payong ng walang bantay? Hindi na kailangang isipin pa, tiyak na maglalaho ang mga iyon sa isang iglap. Ngunit sa Pilipinas, ang ganitong tanawin ay isang pangkaraniwang bahagi ng araw-araw na buhay. Hindi maitago ni Joey ang kanyang matinding pagkamangha. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang team kahit na ang orihinal na plano ay i-broadcast ang mga tourist spot na dapat nilang ipakita ang kamangha-manghang eksenang ito.
Sunod-sunod pang mga estudyante ang dumating, kinuha ang kani-kanilang payong mula sa lagayan at lumabas sa ulan. Agad na humarap si Joey sa kamera at nagsimula, "Mga manonood, babaguhin po natin ang ating programa upang ipakita sa inyo ang isang magandang tanawin sa Pilipinas. Narito ako ngayon sa isang istasyon ng MRT sa Maynila. Mayroong lugar dito kung saan malayang iniiwan ang mga payong at ang nakakamangha. Walang sino mang nagnanakaw ng mga ito. Lahat ay nakukuha ang sarili nilang payong. Makapaniwala ba kayo?" Ang boses ni Joey ay puno ng damdamin ng hindi makapaniwala. Ang isang eksena na maituturing na kathang-isip sa kanyang bansa ay isang pangkaraniwang pangyayari na bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ang katotohanan ito ay nagdulot kay Joey ng pagkamangha at malalim na paggalang. Sa aking bansa, sa Britanya, ang ganitong bagay ay imposibleng isipin, ngunit dito, ito ay bahagi ng buhay. Ang moral na konsepto na huwag magnakaw ng gamit ng iba ay malalim na nakatanim sa puso ng mga tao. Sa bansang ito, kahit naiwanan ang mga payong, walang sinumang mangangahas na kumuha. Patuloy na kinukunan ng kamera ang eksena. Maraming estudyante, mga profesional, at mga ginang ng tahanan ang kumukuha ng kanilang mga payong at umaalis. Habang humahanga sa kaayusan ng Pilipinas, isang tanong ang sumagi sa isip ni Joey. Teka, mag-isang naglalakad ang batang iyon kanina. Hinahayaan ba sa Pilipinas na mag-isang maglakad ang mga bata? Ganito ba talaga sa Pilipinas? Ang isang tanawin na imposible sa Britanya ay natural na nangyayari dito. Ang pagkamangha na ito ay malakas na tumama sa puso ni Joey. Napag-isip-isip ni Joey, ang mga bata sa Pilipinas ay napaka-independyente sa murang edad at ang mga magulang at nakatatanda ay nagtitiwalang nagbabantay sa kanila. Hindi niya maiwasang ikumpara ito sa kanyang sariling bansa. Sa Britanya, ang pagpayag sa isang bata na mag-isang maglakad sa kalye ay itinuturing na mapanganib. Maraming magulang ang mag-aatubili. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran ang sitwasyon. Ang buong lipunan ay sumusuporta sa kalayaan ng mga bata at tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Isang ganap na naiibang kultura ang umiiral dito na pagtanto ni Joey. Kailangan ko ring iparating ito. Sa mga sandaling iyon, isa pang estudyante ang dumaan sa harap ni Joey at kinuha ang kanyang payong. Muli, sinabi ni Joey sa kanyang staff, "Itutok ninyo ang kamera sa batang iyon." Humarap siya sa kamera at nagsimula, "Mga kababayan, nasasaksihan ko ngayon ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Isang napakabatang bata ang nag-iisang naglalakad sa isang pampublikong lugar. Sa Britanya, ito ay hinding-hindi maiisip. Ngunit sa Pilipinas, ito ay pangkaraniwan." Dagdag pa ni Joey, ang buong komunidad ay sama-samang nagbabantay sa kaligtasan ng mga bata, lumilikha ng isang kapaligiran kung saan sila ay maaaring lumaking malaya. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Ngayon, ibinabalik namin ang programa sa studio. Si Joey ay labis na naantig sa kanyang nasaksihan at malalim niyang naramdaman ang kagandahan ng lipunang Pilipino. Ang tanawin ng mga batang Pilipino na mag-isang naglalakad, papunta at pauwi mula sa paaralan ay ikinagugulat ng maraming tao sa buong mundo. Maraming dayuhan ang nagtatanong, paano ito posible? Isang cultural anthropologist, si Dr. Mateo Santos, ay nagkaroon din ng matinding interes sa penomenong ito at sinuri ang mga dahilan sa likod nito. Ayon kay Joey, ang pangunahing dahilan kung bakit nakakalabas ng mag-isa ang mga batang Pilipino ay ang tiwala sa komunidad o ang diwa ng bayanihan. Sa lipunang Pilipino, mula pagkabata, natututunan ng mga bata sa kanilang komunidad ang kahalagahan ng pagtitiwala. Ayon kay Dr. Santos, sa mga komunidad sa Pilipinas, lahat ng miyembro ay gumaganap ng papel sa pagbabantay sa mga bata. Hindi lamang ang mga nakatatanda, kundi pati na rin ang mga kaibigan, kapatid, at kapitbahay ay may responsibilidad sa pag-aalaga sa mga bata. Ito ang naghubog sa natatanging kultura ng Pilipinas kung saan it takes a village to raise a child. Ang sistema ng tiwalang ito ay hindi lamang salita o ideya, kundi itinuturo at isinasabuhay. Halimbawa,
Sa mga paaralan, karaniwan para sa mga bata na magkaroon ng lingguhang cleaners o mga tagalinis ng silid-aralan. Sa mga kanluraning paaralan, ang mga gawaing ito ay karaniwang ginagampanan ng mga janitor, ngunit sa Pilipinas, ang mga bata mismo ang gumagawa nito. Naglilinis sila ng mga silid-aralan, pasilyo, at kung minsan pati na rin ang mga banyo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan sa mga gawaing ito, nabubuo ang kanilang pakiramdam ng responsibilidad sa mga pampublikong espasyo. Hindi ibang tao ang naglilinis, kundi sila mismo na nagpapalago ng kamalayan sa pag-aalaga at pag-ambag sa lipunan. Ang epekto ng ganitong edukasyon sa mga batang Pilipino ay hindi matatawaran, pagsusuri ni Joey. Habang hinuhubog ang kanilang kalayaan, pinapalalim din nito ang kanilang pagiging bahagi ng isang komunidad. Dahil dito, panatag ang loob ng mga magulang na Pilipino na hayaan ang kanilang mga anak na mag-isang lumabas. Ang buong lipunan, na pinag-ugnay ng tiwala, ang nag-aalaga sa mga bata. Matapos ang matagumpay na shooting, nagpasya si Joey at ang kanyang team na mananghalian. Dahil nasa Pilipinas sila, napagkasunduan nilang tikman ang mga tunay na lutuing Pilipino. Gamit ang kanilang mga telepono, naghanap sila at natagpuan ang isang restaurant na may matataas na rating. Pagpasok sa restaurant, bumungad sa kanila ang isang payapang kapaligiran na may eleganteng Pilipinong disenyo. Umupo sila at umorder ng iba't ibang pagkain, bulalo, adobong manok, sinigang na baboy, at lechon kawali. Ang in-order ni Joey ay isang set meal. Mukhang masarap ang pagkain, ngunit mas naakit ang kanyang pansin sa magandang lalagyan na gawa sa luwad. Bukod dito, ang plato ay may sapin na magandang papel na lalong nagpaganda sa presentasyon ng pagkain. Napakaganda, bulong ni Joey, na nabighani sa ganda nito. Naramdaman niya ang isang paghanga sa estetika ng Pilipinas na isinasabuhay sa araw-araw. Dahil sa kuryosidad, kinausap ni Joey ang may-ari ng restaurant. Ayon sa may-ari, ang lalagyan ay isang burnay, isang tradisyonal na banga o lalagyan mula sa vegan. Ito ay gawa sa luwad at kilala sa tibay at kakaibang ganda nito habang tumatagal. Ang ilan ay maaaring gamitin kahit sa loob ng 100 taon. Lalong nabighani si Joey, isang sisidlan na tumatagal ng 100 taon para itong isang sisidlan ng panahon. Tungkol naman sa papel, nalaman niyang ito ay handmade paper na gawa sa hibla ng abaka, isang natatanging produkto ng Pilipinas. Ito ay malambot ngunit matibay at sinasabing maaaring tumagal ng daan-daang taon. Napak manipis ngunit tumatagal ng daan-daang taon. Hindi ito ordinaryong papel. Muling paghanga ni Joey. Malalim na naantig si Joey sa teknolohiya at kultura ng Pilipinas na nakapaloob sa mga sisidlan at papel. Bagamat masarap ang pagkain, mas naging interesado siya sa mga tradisyonal na sining na sumusuporta dito. Naramdaman niyang ang mga bagay na ito ay hindi lamang gamit sa pagkain, kundi mga likhang sining na bunga ng mahabang kasaysayan at teknolohiya. Dahil dito, nagpasya siyang kailangan nilang gumawa ng special feature tungkol sa mga artisan sa likod ng burnay at abaka paper. Gamit ang impormasyong nakuha mula sa may-ari ng restaurant, ang susunod na destinasyon ng team ay ang vegan sa Ilocos Sur na kilala sa paggawa ng burnay. Sumakay sila ng isang first-class na bus mula sa terminal. Sa loob ng bus, ang kanilang inaasahan ay naging katotohanan, maluluwag na upuan, maayos na takbo, at isang malinis na kapaligiran ang sumalubong sa kanila. Mas lalo silang namangha sa kaligtasan sa loob. Habang nililibot ni Joey ang kanyang tingin, napansin niyang maraming pasahero ang mahimbing na natutulog. Ang mas ikinagulat niya ay walang sinuman ang nag-aalala sa kanilang mga bagahe. Basta na lamang itong nakalagay sa kanilang paanan o sa upuan sa tabi nila habang sila ay natutulog. Ito ba talaga ang Pilipinas? Tanong ni Joey sa kanyang sarili. Sa Britanya, kung makatulog ka sa pampublikong sasakyan, malaki ang posibilidad na wala na ang iyong bagahe paggising mo. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay tila mula sa ibang mundo. Dahil sa paghanga sa seguridad at tiwala sa lipunang Pilipino, sinenyasan ni Joey ang kanyang cameraman na kunan ang eksena. Mga manonood, muli akong nakasaksi ng isang hindi kapanipaniwalang tanawin, pabulong na sabi ni Joey sa kamera.
Nasa loob kami ng isang bus dito sa Pilipinas at halos lahat ng pasahero ay natutulog. At ang nakakamangha, walang sinuman ang nagbabantay sa kanilang mga bagahe. Isipin ninyo, posible ba ito sa mga tren sa Europa? Dito sa Pilipinas, ito ay pang-araw-araw na eksena dahil sa pambihirang kaligtasan at tiwala sa isa't isa. Sa wakas ay nakarating sila sa Vigan. Ang lungsod, na may mga kalyehang bato at mga lumang bahay, ay isang buhay na museo. Nagtungo sila sa isang pagawaan ng Burnay. Mga kababayan, narito tayo sa Vigan, kung saan ginagawa ang Burnay, isang sisidlan na sinasabing tumatagal ng 100 taon. Ating alamin ang kamangha-manghang teknolohiya sa likod nito. Sa pagawaan, ipinakita ng mga artisan kung paano hinuhulma ang luwad gamit ang kanilang mga kamay at paa sa isang umiikot na gulong. Ang proseso ay nangangailangan ng matinding pokus at kasanayan. Pagkatapos mahulma, ito ay dadaan sa masusing proseso ng pagpapatuyo at pagsusunog sa isang dambuhalang pugon. Ayon sa isang artisan, ang luwad ay parang isang buhay na bagay. Kailangan mong kausapin at unawain ito upang makuha ang tamang hugis at tibay. Ang dedikasyon ng mga artisan sa kanilang sining ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Joey. Kinabukasan, naglakbay sila patungo sa isang komunidad sa rehiyon ng Bicol na kilala sa paggawa ng papel mula sa abaka. Doon, nasaksihan nila ang masusing proseso ng pagkuha ng hibla ng abaka, paglalambot nito, at paghabi upang maging papel. Ang paggawa ng papel mula sa abaka ay isang pakikipag-usap sa kalikasan, sabi ng isang manggagawa. Ang pinakamahalaga ay ang paglalagay ng puso sa bawat ginagawa. Nais naming ang bawat piraso ng papel ay magdulot ng damdamin sa sinumang hahawak nito. Muli, namangha si Joey sa dedikasyon at pagmamahal sa tradisyon na ipinakita ng mga Pilipino. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa Maynila, isang di inaasahang problema ang nangyari. Pagbaba sa terminal ng bus, napansin ni Joey, "Naku, naiwan ko ang bag ko sa bus." Agad siyang nawalan ng pag-asa. Sa Britanya, ang posibilidad na maibalik ang naiwang gamit ay napakaliit. Nasa loob ng bag ang kanyang telepono, wallet at ang notebook na naglalaman ng lahat ng kanyang tala para sa special report. Habang siya ay natataranta, isang babaeng staff ng terminal ang lumapit at nagtanong sa matatas na Ingles, "Sir, may problema po ba?" Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ng babae, "Huwag po kayong mag-alala, subukan natin sa lost and found section." Bagamat nag-aalinlangan, sumunod sila. Sa kanilang pagkamangha, wala pang 30 minuto, natanggap nila ang balita na nahanap na ang bag ni Joey at nasa maayos na kalagayan. Hindi makapaniwala si Joey. Nang kunin niya ang bag, ang proseso ay napaka-organisado. Kinumpirma ng staff ang mga detalye, maingat na in-verify ang kanyang pagkakakilanlan, at ibinalik ang bag na maingat na binalot pa para hindi magasgasan. Hindi lang nila ito natagpuan, inalagaan pa, sabi ni Joey habang labis na nagpapasalamat. Naramdaman niya na ito ang natatanging serbisyong Pilipino. Pagbalik sa Britanya, agad na in-edit ni Joey ang kanyang mga kuha para sa espesyal na programa ng BBC. Itinampok sa programa ang kamanghamanghang kaligtasan sa Pilipinas, ang kalayaan ng mga bata, ang husay ng mga artisan, at ang natatanging kabutihang loob ng mga Pilipino. Ang kwento tungkol sa kanyang naiwang bag na naibalik kaagad ay umani ng malaking interes. Ang social media ay napuno ng mga komento tulad ng, "Ang Pilipinas ay isang hindi kapani-paniwalang bansa at ligtas at may napakagandang kultura." Ang special feature ay naging isang malaking tagumpay. Ang kaayusan, mataas na moralidad at ang dedikasyon ng mga artisan ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga manonood. Si Joey mismo ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw tungkol sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng programa, muli niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Ang Pilipinas ay tunay na isang espesyal na bansa. Ang kaayusan nito at ang init ng pagtanggap ng mga tao ay lubos na nakaantig sa aking puso.